Good morning, everyone. So last week I just done up my two bonsai materials here, which is the olivo and this tugas batu. So today, Monday, I will work up some of my bonsai materials here because it's already very dirty, need to be cleaned like that one. Need to depulate. Then I'll find some other to work on this morning. This one also need to depulate, and that one need to rearrange the wiring. Then we'll look for another materials here. Another one here, my very big sampalok. Not the trunk is big, but it is very tall sampalok. So I will do the trimming of this sampalok first, then proceed to other bonsai materials. So let's start. So I'm doing this. I'm doing this in a hurry because abutan kong init ani. So I just put this on this side because I don't have in place now where to put this big sampalok. So just have a maintenance of trimming this one. It's very heavy. When we trim this one, need to what they call this stand up because it's very tall. Just take off the grass, then as you can see, need to cut it here. So I will adjust the camera. As you can see, it look nice. Then all we need to do, or ang gawin ng ito lang, ding sa taas, tititrim para mukha naman siyang triangular shape. So ganito lang kadali yung pag. So in the lower side, no need na siya. Konti na lang, tapos dali lang. So I thought that it find me a longer time to trim this one, but when I saw it's very easy, then I'm done. So this is now my biggest sampalok. So it's better that I'm done earlier. So I need to work on my other bonsai materials. Turn back. I need to find some place where to put that materials. The center na lang. So move on to another materials. This is the life of bonsai hobby. See what it look like. It's very beautiful. Oh, that is nice. So proceed to another bonsai materials. Yeah. We have one. We have another here. And the last one is this one. So this material is already done. This is already a bonsai. Not totally done because there's still wire. So although we need this one is stick up some weeds around them. Then after that, I will take up all the wires. Then depulate these materials.
Then this area, I will not cut this one because I'm going to make them tall. Then it will go around the other side, what do you call it? Around the bonsai. So time to take off the leaves by defoliating. Then I just leave the small one if there's a small leaves. So I've done, or tapos ko na natanggalan ng mga dahon, iniwan ko lang yung maliit. So nahirapan ako sa pagpili kung ilan ang maliit, kung alin ang mas malaki ng konti. So as I mentioned, ito, pabayaan ko itong lumaki kasi paikot ko. So tapos na ito. Yan, maganda siyang tingnan. Then after na siguro kukunin ito lahat itong mga wire. So lipat man kasama ito ilagay sa baba. So ito namang malaki. Ay. So since hindi makuna ng camera, ang gawin ko, ibaba ko na lang itong yung upuan para makita siya. Bukat. So, ang gawin ko nito is, hopefully makita dyan. Ang gawin ko dito is, tanggalin ko itong lahat ng mga dahon except yung dito pinakalas. Kasi para mubukad, mudaghan siya ba, mo spread out. So, kailangan ko tanggalin kasi ng kuan yung mga ano niya. Gikaon o gi-atake na naman og mga piste. So ito yung buhay sa mahilig tayo sa bonsai. Yan ang trabaho natin, take off the leaves, then rewire, then repot. Yan. Tapos maintain the shape, yung forma niya kung anong gusto mo. So is up sa atin kung anong gusto nating forma. Kasi may mga forma na gusto natin tapos hindi naman gusto ng iba. So ito na, natapos ko na. So mas maganda na siyang tingnan kaysa yung may dahon pa kasi lumalaki yung dahon, kaya pangit tingnan. So iniwan ko lang yung mga maliit na dahon. Ayan. Tapos dito sa baba, yan, hindi ko yan putulin kasi pahabain ko pa hanggang bumaba pa. So palit naman tayo. So ito ang mga beginners bonsai. Hopefully, tignan natin sa camera kung makita na lahat. Okay, kita. So, na-mention ko na dati na may sanga ako dito sa baba. So, need to papunta dito. Yan. Tapos, kailangan habulon ko ito yung secondary trunk niya. Ito. Kasi mas malaki siya dito kasi pinasulpot ko lang ito. So, ang gagawin ko, lahat ng mga dahon dito sa ibang sanga from 2nd, 3rd, 4th, 5th until 6th, tanggalin ko yan lahat. Then ito lang dahon dito ang hindi ko tatanggalin. Of course, tatanggalin ko itong kinakain ng mga insekto pero hindi ko gugupitan yan, tanggalin lang. Then i-rewire. So start na tayo magtanggal. So ganito yung may namatay pa dito nga sanga, patay. So, mabuti may sumulpot. So ganito yung magawa ng bonsai. Ang tagal nating magtiis hanggang kailan matapos. So magtanggal na ako ng dahon. So ito, hindi na ito kailangan gupitin kasi matangtang rin siya o i-opposite sa pagbunot mo. Madali lang matanggal yung dahon, hindi katulad sa Picus nana. Itong microcarpa, ito ang sa akin lang, ito ang pinaka magandang gawing bonsai.
sa lahat ng mga Paicos family. Tinanggalan ko muna ng wire pangsamantala. So pagka wild na ito balik, usa ko na naman babalikan ng wire. So ito na ang itsura niya. So bali yung front ko dyan. So itong sanga na ito, ikot dyan. Dyan siya. Yan. So ipa-wild ko muna ito balik. As makapapansin nyo, hindi ko kinuhaan ng dahon dito kasi gusto ko sanang ito, mas malaki ito sa ito. So yun ang gagawin ko. Then after, if ever kuha ako ng malaking pot, ililipat ko ito sa malaking pot, then i-wild ulit. Then after a year, saka ako na i-wire ulit. So ito lang masashare ko sa inyo. Tapos this morning, tinatawagan ako ng asawa ko nga magsuot ng mask as hindi ko namalayan kanina. Ngayon ko lang namalayan isa yung kulay ng blue sa itaas is parang may sabi na may dust bowl daw nagpunta dito na galing Mount Canlaon. So for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye. So pakita ko sa inyo yung kalangitan namin dito sa Negros dahil sa Bulkang Canlaon. Ito na yung itsura sa aking bonsai materials na tinanggalan ko ng wire. Tapos ito yung dalawa dito sa baba. Klaro yun. Ito yung isa. Ito. So maganda ng kaunting tingnan. Then ang naman sa kalangitan, yan, hindi masyado maklaro pero mapapansin nyo may kulay sagol, may pagka-gray gamay, so may dust bowl daw galing sa Bulkang Canlaon. So again, maraming salamat. Thank you for watching. God bless you all. Have a nice morning. Bye-bye.